The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. So guys, good afternoon everyone. So this LRT1 extension phase 1 ay inaangkin nga po ng mga DDA. Sabi po nila ay ang mga Duterte daw, si PRRD daw po ang nag-start nitong LRT1 na si BBM lang daw po ang magkating ribbon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito po ay nag-start pa ang nagtutuong actually guys, nasa blueprint po ito ni Ferdinand Marcos Sr. na ama ni PBBM, ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Wherein nakasakay pa po siya dito nung baby siya kasama yung kanyang ama. So sinasabi nila ito nga po daw ay nag-start kay PRRD. Sa mga kababayan natin guys, for you to know, ito po ay nag-start, inumpisahan din ni pinlano ni FAM Marcos Sr., inumpisahan ni Presidente Irap, wherein nasabi na nga po dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino pa yung mga ibang presidente, ang nito, hindi po ito ginagrab ni PBBM na siya. So kumbaga tinapos niya ngayon itong LRT1 phase 1 Cavite extension, so soon ay hanggang na po ito, pinakadulo ng Cavite na sa lugar na New Cavite, malapit na po iyan sa Batangas, Tagaytay. So ganun po si PBBM, hindi po siya nag-grab ng inumpisahan ng iba, wherein bagkos ay na-appreciate niya at talagang sinabi niya po doon, kung narinig ninyo, yun na nga, na kung ilang presidente ang pinagdaanan pa nitong LRT Line 1 na to extension, at now ito na, nakikita nyo na at magagamit na ng sambayan ng Pilipino. Masasakyan na po natin ito lahat guys, so katunayan po, kami po ngayon ay nandito at nasaksihan po natin itong biyahe mismo, at nito po tayo sa tabi ng driver, mga kababayan, ganito nakabilis ang LRT natin, extension, from Dr. Santos Avenue up to here po sa Redemptorist, where dito po nag-start, yung inauguration nga po ni PBBM ay 7 minutes from Dr. Santos Avenue up to Redemptorist Church, and madadaanan nyo po yung MIA na malapit sa airport, kung saan hindi na po tayo mahirapan by land, by car, kasi napaka traffic na for now, lalo na ngayong panahon. Grabe ang daming sasakyan, so hindi naghihirap ang Pilipinas, napakayaman ng bansang Pilipinas, kasi kumbaga ang daming mga kababayan natin na may mga sasakyan, punong-puno yung kalsada. Kaya ito po, iwas traffic tayo dito sa LRT, kung saan at makakasave pa po tayo more time sa family ng bawat commuters dito, also sa mga naninirahan sa Cavite, dahil kumbaga sila po ay nagrerenta pa ng mauupahan, so eto, pwede na po sila mag-uwi, time travel consume, more time sa family, at hindi na po tayo magmamadali, kasi ilang minutes lang, andito na po tayo sa ating napapasukan or dito po Maynila. So ganun po ka-easily and napaka-convenient na ng biyahe natin, aircon, malamig man na malamig, bagong tren, maganda ang pasilidad, lalo na po doon sa baba na parang akala mo ay nasa ibang bansa ka, pagpasok mo sa
pinaka-entrance, ang ganda ng bungad, no? Andoon makikita nyo yung mga ilang ticket booth doon, no? And yung machine wherein doon mo po ipapasok yung card, no? So napakabago, may CR, napakabagong CR, madaming wherein comfortably po tayo kasi yan po talaga ang pinaka-necessity natin, no? Yung CR, importante yan na may CR na wala po doon sa lumang mga tren. Dito may CR na, meron pa pong elevator and escalator. So ganon ka ganda ang pasilidad nitong bagong tren, no, from Dr. Santos Avenue, no, up to Redemptorist Church sa Baclaran. Grabe guys, no, kung saan nakikita nyo po dito, doon kanina sobrang traffic. So ito guys, no, 7 minutes na lang from ang babiyahiin natin pagaling ka ng Sukat, no, Parañaque. So ang pinakadulo po nitong Dr. Santos Avenue ay doon po sa SM Sukat, no. So hindi po tayo maliligaw, ganon lang po kabilis, no. So napakagandang development and achievement sa ating bansa, no. Nakakasave tayo ng gas, no, sa may mga sasakyan na hindi naman masyado kailangan na magdala ng sasakyan, di ba? Napaka-convenient way, more time, no, and less traffic dito sa bagong tren na ito na inaugurate ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. So sa mga DDS dyan, wag po tayo basta mag-angkin, no. So sumakay na lang kayo dito para naman maging komportable kayo sa inyong biyahe, mapabilis ang inyong biyahe, di ba? So good luck and God bless po sa ating mga kababayan na ito po ay nag-start na noong November 16. So early in the morning, 5 AM ay bumabiyahe na itong LRT Line 1 extension, no, from yun na nga Redemptorist up to Dr. Santos Avenue. So di ba, napakaganda ng ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa ating bansa, no. Hindi niya po nilulustay ang pondo ng bayan, ang kaban ng bayan na sinasabi nila ninanakaw ng aangkin ang Pangulong Bongbong Marcos na magkakating ribbon lang daw po siya dito, no. So mindset mga kababayan, mga DDS, gising na po kayo, wake up na, no. So yun na nga guys, no. So bagong bago po ito, yan, napakalaki, oh, no. Ayan, so tayo po ang naunang sumakay dito. Ganon po tayo, di ba? So mga ka-BBM dyan, ayan, no, share po natin itong ating video, no, para umabot sa ating mga kababayan na hindi alam na may ganito na po dito sa ating bansa, dito po sa Maynila, no, under PBBM administration. Ayan. So thank you very much. Saan nang i-turn? Walang pala itong atras abante.